Sa gilid ng kalsada, naglalakad ang isang batang babae. Payat ito, marumi at may bitbit na lumang bag na halos hindi na maisara. Ang pangalan niya ay Jewel at 8 taong gulang. At sa edad na yon, parang masyado nang marami ang alam niya tungkol sa sakit ng mundo. Nanginginig ang tuhod niya habang tinatahak ang madilim na eskinita. Bawat hakbang ay may kasamang kaba, lalo na kapag may dumaraang mga lasing na lalaki o asong gala. Sanay na siya sa takot. Sanay na siyang hindi marinig kahit umiiyak. Naalala niya ang huling beses na may nagsabing anak. Ang tinig ng babaeng nag-ampon sa kanya noon. "Jewel, huwag kang magulo. Lagi ka nalang umiiyak." At ang lalaki na hindi niya gustong maalala. Ang mga kamay nitong mabigat, ang galit na parang hindi natatapos. Isang gabi, nang tumama ang sinturon sa kanya ng maraming beses, tumakbo na siya. Hindi na siya lumingon. Simula noon, ang mundo niya ay naging maingay na tahimik. Maingay dahil sa busina, sigaw at takbo ng mga sasakyan sa kalsada. Pero tahimik sa loob niya. Tahimik sa pag-asa dahil kahit paano ay nakaalis na siya sa impyernong yon. Lumubog na ang araw nang marating niya ang isang maliit na tindahan sa kanto. May ilaw na dilaw na kumikislap sa loob ng isang sari-sari store. Kumulo ang tiyan niya at napahawak siya roon. "Manang," mahina niyang tawag sa tindera. Pwede pong pahinging tubig lang?" Hindi siya pinansin. Abala ang tendera sa pakikipagkwentuhan. Kaya umatras si Jewel, umupo sa gilid at pinahid ang luha bago pa yun tuluyang pumatak. Sa tabi niya, may batang lalaki na halos kasing edad niya at nakasuot ng school uniform. Kumakain ito ng tinapay. Tumitig lang siya dahil alam niyang hindi naman siya bibigyan. Kaya tinakpan na lang niya ang tiyan at mariing pumikit. Habang humahaba ang gabi, mas lumalamig ang hangin. Pinagdikit niya ang mga tuhod at niyakap ang manika. Sa malayo, may mga batang tumatawa at naglalaro. Sandali siyang napangiti, pero agad ding nawala. Dati, ganoon din siya. Masayahin, maingay at hindi takot. Hanggang sa dumating ang mga taong tinawag niyang nanay at tatay. Pero kalaunan ay tinawag naman siyang istorbo sa buhay ng mga ito. "Uy, bata, anong ginagawa mo dyan?" Isang boses ng lalaki ang gumulat sa kanya. Mabilis siyang napalingon. Isang matandang lasing na may hawak na bote ang lumapit sa kanya. Tumawa ito nang makita siyang nanginginig. "Naliligaw ka. Gusto mong sumama sa bahay ko?" Tumakbo agad si Jewel papalayo at halos madapa. Dinala siya ng mga paa niya sa kanto kung saan may ilaw ng poste. Huminto siya roon, hinihingal, pawisan at medyo naiiyak pa. Umupo si Jewel sa ilalim ng poste. Sa totoo lang, ayaw niyang pumikit. Kapag pumipikit siya, nakikita niya ang sinturon ng tinuring niyang tatay. Naririnig niya ang sigaw nito, pero pagod na siya. Kaya dahan-dahan siyang pumikit din. "Bata!" Isang mabait na boses ng lalaki ang pumukaw sa kanya. Pagdilat ni Jewel, may lalaking nakatayo sa harap niya. May dalang supot ng tinapay. Matangkad ito, may mabait na mukha at parang hindi sigurado kung ano ang gagawin. "Gutom ka ba?" Tahimik lang si Jewel. Pinagmasdan niya muna ang lalaki. Mukhang mabango kahit pawisan. May mga sugat sa kamay na parang manggagawa. Inabot nito ang isang piraso ng pandesal. "Sige, kain ka. Libre to." Tinanggap niya naman yon. Dahan-dahan siyang kumagat at mainit pa ang tinapay. "Salamat po," sabi niya ng mahina. Ngumiti ang lalaki na parang bata ring masaya. "Ako nga pala si Toto. Ikaw?" "Jewel po," sagot niya rito.
Maganda. Parang alahas. Tumingin si Toto sa paligid. Saan ka nakatira? Wala kang kasama? Umiling lang siya. Napakamot ng ulo si Toto. Nako paano yan? Gabi na, delikado dito. Bago pa siya makasagot, may isa pang lalaking lumapit. Mas maliit, may bitbit na toolbox at seryoso ang mukha. Toto! Sigaw nito. Ano na naman yan? Kahit sinong bata, pinapakain mo na. Wala ka nang makain. Magpapakain ka pa ng iba. Gutom Sagot ni Toto na parang napahiya. Saka isang pirasong tinapay lang naman. Hindi ko naman ikamamatay kung magbibigay ako sa bata. Palibhasa, masamang ugali mo, Dieter. Di mo kalala yan. Saka pulubi naman yan. Sanay sa gutom ang mga yan. Sabi pa ni Dieter ang pangalan. Pangwapo ang pangalan, pero hindi naman bagay sa mukha nito na simple lang. Tahimik lang si Jewel, nakayuko habang hawak ang tinapay. Naririnig niyang nagtatalo ang dalawa, pero parang malayo ang boses ng mga ito. Maya-maya naman ay umalis na ang dalawa na mukhang nagtatalo pa. Nagbatukan, kaya mahinang natawa si Jewel. Kahit mga lalaki ang mga ito at nagtatalo, nararamdaman ni Jewel na masasayahing tao sina Toto at Dieter. Kaya namalaya niya na lang na sumusunod na pala siya. Dumaan ang mga ito sa karinderya at mukhang bumili ng ulam. Saglit pang nanatili roon at nagkukwentuhan. Tahimik ang gabi nang umalis sina Toto at Dieter mula sa karinderyang pinagtambayan nila. Bitbit ni Toto ang maliit na bag habang si Dieter ay hawak ang lumang payong na tila sawang-sawa na sa ulan. Si Jewel nakatago sa gilid ng eskinita at nakasilip lang mula sa poste ng ilaw. Hindi niya alam kung bakit niya sinusundan ang dalawang lalaki. Siguro dahil mabait si Toto o baka dahil gusto lang niyang marinig ulit ang boses na hindi sumisigaw sa kanya. Kawawa yung bata kanina, no? Saad ni Toto. Bakit kaya iniwan ng mga magulang ang ganong bata? Umismid naman si Dieter. Nagtatanong ka pa. Kahit tayo nakaranas din namang pabayaan ng mga magulang. Naging matatag lang tayo. Saka hayaan mo na yun. DSW din ang bahala sa mga batang ganun. Isa pa, mas may problema pa tayo kaysa dyan. Hindi pwedeng madelay ang bayad natin sa upa. Magiging dragon na naman yung landlady nating pinaglihi sa sama ng loob. Bawat hakbang ng mga ito, sinusundan niya. Tahimik, maingat at parang anino. Kapag lumilingon si Dieter, nagtatago siya sa mga haligi o sa mga tindahan. Pagdating sa dulo ng kalsada, pumasok ang dalawa sa isang lumang compound na may mga maliliit na bahay. Sa isang tindahan sa harap, nakalagay ang karatula na may nakasulat na bawal mangutang sa tindahan ni Aling Minda. Pinagmasdan ni Jewel ang gate. May mga pasuroon ng mga halaman. Nakatayo siya roon, kunwari nagbibilang ng bato sa lupa. 1, 2, 3, binibilang niya ulit kahit hindi naman niya alam kung bakit. Siguro para hindi siya kabahan. Biglang bumukas ang gate. Uy, ikaw na naman. Napatigil si Jewel. Hindi siya agad nakapagsalita. Aba, sinusundan mo kami ha? Sabay tawa ni Toto. Halatang nagulat pero hindi galit. Si Dieter agad na nagtaas ng kilay. Ano to, Toto? Bakit sumunod ang pulubi na yan? Yan ang sinasabi ko Ang bait mo palagi kahit kanino. Kahit sa masamang tao, mabait ka pa rin. Wala namang bayad ang pagiging mabait. Lahat ng tao, masama man o hindi, deserve ang kabaitan. Sama ng ugali mo. Saka bata lang naman yan. Siguro nagkataon lang. Depensa ni Toto, sabay lapit kay Jewel. Bakit ka nandito, bata? Tumingin siya sa lupa. Wala po akong mapuntahan. Natahimik sina Toto at Dieter. Hangin lang at kaluskos ng mga dahon ang narinig. Nagkamot agad si Dieter ng ulo. Ayun na nga ang sinasabi ko. Trouble na yan. Pwede ba, Toto?
Ibalik mo yun sa barangay bago pa tayo madamay. Hoy bata, para kang asong sumunod sa amin nang mabigyan namin ng pagkain ah. Pero hindi kami orphanage. Wala kaming bala kumupkup ng bata. Marami na kaming problema sa buhay. Pero si Toto hindi nakinig. Lumuhod ito sa harap ni Jewel at tinitigan siya ng mabuti. Gusto niyang maging maayos para kupkupin siya ng mga ito. Pero alam ni Jewel na marumi na ang damit niya. May gasgas sa tuhod at halatang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Hindi siya mukhang masamang bata, Dieter. Saad ni Toto at nakangiti na parang bata. Hindi masamang bata, oo. Tugon ni Dieter. Pero perwisyo lang yan. Kaya palayasin mo na. Makita pa ni Aling Minda yan. Baka magpadagdag ng bayad sa upa. Tumingin si Jewel sa pagitan ng mga ito. Hindi niya alam kung aalis ba siya o mananatili. Pasensya na po. Hindi ko na po uulitin. Tatalikod na sana siya. Pero narinig niyang nagsalita si Toto. Teka lang, tinapay lang ang binigay ko sa'yo. Kumain ka na ba? Napalingon siya at agad na umiling. Kinuha ni Toto ang kamay niya at hinila siya papasok. Tumutol naman agad si Dieter. Pero masyado itong pandak para maharang si Toto na parang basketball player. Halika, kumain ka rito. Kawawa ka naman. Sabi ni Toto sa kanya. Napangiti siya ng malawak. Maraming salamat po. Pagpasok sa maliit na bahay, kinuha siya ni Toto ng kanin at ulam na binili ng mga ito sa karinderya. Hindi naman matigil sa pagrereklamo si Dieter. Oh, bakit mo ibibigay sa bata yan? Pagkain natin yan. Timang ka. Sabi pa ni Dieter at hinampas ang kamay ni Toto. Huwag mong ipakain ang share ko. Ibigay mo sa bata yung share mo. Total masyado kang mabait. E di magutom ka. Sinamaan naman ng tingin ni Toto si Dieter. Kumain ka na lang dyan. Dami mong sinasabi. Nang lumingon sa kanya si Toto, inihain nito ang pagkain sa kanya. Heto muna, kainin mo to. Huwag ka mag-alala. Malinis pa yan. Tiningnan ni Jewel ang pagkain. Simple lang yon pero parang pista para sa kanya. Salamat po. Yan, ayos. Sabi ni Toto. Basta dito ka muna sa sala. Papayagan ko lang to ngayong gabi na dito ka matulog. Kawawa ka naman. Ano ka ba, Toto? Singit ni Dieter at biglang naubo sa kinakain nito. Nasisiraan ka na talaga ng ulo, no? Tanggalin mo nga yung awat kabaitan mo. Dahil dyan sa ugali mong yan, kaya tayo naghihirap eh. Ano naman kung ganun? Sagot ni Toto. Sanay naman na tayo sa hirap. Okay na yun. Ang mahalaga, may napakain tayo. Hindi mo talaga naiintindihan ang salitang limitado, no? Isusubo mo na lang. Ibibigay mo pa sa iba. Ano ka, santo? Marerekot ka ba sa langit kapag naging mabait ka sa kapwa mo? Buntong hininga ni Dieter. Napatingin si Jewel kay Dieter. Masama ang ugali nito. Halata naman agad yon. Pero sa dami ng masasamang taong nakaharap niya, hindi niya naman alam kung bakit hindi niya masabing masamang tao si Dieter. Siguro dahil kaibigan nito si Toto na mabait at mapagbigay. Kaya pakiramdam niya nakatago sa kasungitang yon ang kabaitan nito. Napatingin sa kanya si Dieter at pinagmasdan siya ng mabuti. Ay nako, pero bukas, lumayas ka na rito ah. Hindi niya alam kung anong tawag sa pakiramdam na yon. Parang magaan sa dibdib, pero may takot pa rin dahil tinataboy pa rin siya. Habang kumakain siya, nagtanong si Toto sa kanya. Anong pangalan mo ulit? Jewel po. Pagkatapos kumain, naglinis na ang mga ito sa kusina. Nakaupo lang naman si Jewel sa isang upuan. Nasa loob na ang dalawa at naririnig niyang nagbubulungan. Toto, seryoso ka ba? Baka magsisi ka. Sabi ni Dieter. Paano kung malikot ang kamay niyan? O medyo may pagkasahay ko? Kakapanood mo yan ng mga palabas. Di yan. Mukhang mabait na bata nga. Isa pa, naalala ko dati yung sarili natin. Nung palaboy-laboy tayo. Kaya naawa ako. Sagot ni Toto. Umismid naman si Dieter. Magiging palaboy ulit tayo kung ganyan kakabait.
Ang lupit na nga ng mundo, nagiging ganyan ka pa. Ang dami nating nakikitang palaboy sa kalsada. Di ka naman ganyan. Di ko alam. Pero hindi rin pwedeng lahat ng batang gutom iuuwi mo dito. Tingnan na lang natin bukas, Dieter. Di ko naman sinabing habang buhay siya rito. Bigyan lang natin ng matutuluyan ngayong gabi. Marami tayong nakitang palaboy-laboy. Pero may mga magulang naman yun. Mga rugby boy o kaya anak ng badyaw. Saka ewan ko ba. Pero parang hinahata kasi ako ng batang yun. Binatukan ni Dieter si Toto. Bahala ka. Pero kapag may nangyaring gulo, ikaw ang kakausapin ni Aling Minda. Bahala ko sa buhay mo. Lumipas ang ilang minuto. Lumapit ulit sa kanya si Toto. May dalang maliit na unan at kumot. Pinaligo na rin muna siya para hindi marumi kapag natulog. Nang matapos, tinabi ni Jewel ang kanyang manika. Saka umupo sa latag na banig. Kuya Toto, tawag niya ng mahina. Tumaas ang mga kiling nito. Salamat po. Ngumiti si Toto. Walang anuman. Basta bukas, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Ha? Habang nakahiga siya, hindi niya alam kung bakit magaan ang loob niya sa bahay na yon. Matagal na mula nang huli siyang nakaramdam ng ganoong init. Noon, sa mga bahay na pinaglipatan niya, laging malamig. Malinis nga pero walang halakhak. Walang boses na tila nag-aalala sa kalagayan niya. Niyakap niya ang manika ng mahigpit. Salamat po Lord kahit ngayong gabi lang. At sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng hindi natatakot na magising. Maagang maaga pa lang, gising na si Jewel. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig na ibinigay sa kanyang kagabi ni Toto. Mahinahon niyang inayos ang kumot, niligpit ang bag, at tumingin sa paligid ng maliit na bahay. May mga lumang poster sa dingding, basyong bote ng soft drink sa sulok, at mga nakasampay na tuwalya na tila hindi pa natutuyo. Sa kabila ng kalat, may init yung hatid, parang tahanang matagal niya nang hinahanap. Napangiti si Jewel ng bahagya. Siguro, dito ko nalang gustong tumira. Kahit katulong lang ako basta hindi na ako itataboy. Kinuha niya ang walis tingting na nakasandal sa may pinto. Maingat ang bawat galaw at ayaw niyang gumawa ng ingay. Isa-isa niyang sinimulang walisin ang mga alikabok, balat ng candy at ang mga tuyong dahon na sumingit sa sahig. Paminsan-minsan, humihinto siya para ayusin ang kanyang buhok o punasan ang pawis sa noo. Sa bawat hagod ng walis, naiisip ni Jewel kung paano siya makakapanatili. Kapag nakita nilang marunong ako magtrabaho, baka hindi na nila ako paalisin. Sinilip niya sandali ang silid ni na Toto at Dieter. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Si Toto, mahimbing ang tulog, nakabuka pang bibig at parang batang walang problema sa mundo. Si Dieter naman, nakatagilid, mahigpit na yakap ang unan na tila ayaw bumangon kahit umabot na sa tanghali. Ngumiti si Jewel. Parang mabait si Kuya Toto, pero si Kuya Dieter mukhang laging galit. Nagpatuloy siya sa pagwawalis hanggang sa makarinig siya ng kaluskos. Napalingon siya at nakita si Toto. Kagigising lang, nagkakamot ng ulo at nakanganga sa antok. Uy, Sabi ni Toto habang humihikab. Anong ginagawa mo, Jewel? Napabalikwa si Jewel, muntik nang matapon ang hawak na walis. Walis lang po para malinis po. Ngumiti si Toto at bahagyang natatawa. Aba, maaga kang nagising Kala ko tulog ka pa. Hindi po ako sanay matulog ng matagal, sagot ni Jewel sabay ngiti. Sa dati ko pong tinitirhan, kailangan ko pong gumising ng 5:00 para maglinis. Napakamot si Toto. Ganun ba? Di sanay ka pala sa gawaing bahay. Sige lang, pero wag mong pagurin ang sarili mo Hindi po, masaya po ako may ginagawa. Bago pa siya makasagot, narinig nilang bumungad ang isang pamilyar na boses ni Dieter na malalim at may halong inis. Oh, ayan na naman. Toto, palayasin mo na yung batang yan ngayon Di tayo orphanage.
Napatigil si Jewel. Agad na tinagilid ang walis at yumuko. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tumulong. Dieter naman, Sagot ni Toto at halatang naiinis. wala namang masama kung maglinis siya. Tsaka tingnan mo, hindi naman siya pasaway. Pasaway o hindi, dagdagastos pa rin yan. Matigas na tugon ni Dieter habang naglalakad papunta sa mesa at naghahanda ng kape. Wala nga tayong makain. Gusto mo pang tayo magpakain ng isa pa? Tahimik lang si Jewel pero lumapit siya ng bahagya at pinilit magpaliwanag. Pwede po bang dito na lang po ako? Kahit ano pong ipagawa niyo gagawin ko po. Pwede niyo po akong utusang maglaba, maglinis, maghugas ng pinggan. Kahit ano po, hindi po ako magiging pabigat. Dieter, Sabi ni Toto sa mababang tinig. bata pa to. Kung itataboy natin, saan pupunta to? Hindi naman to marunong mamuhay mag-isa. Baka mapahamak lang sa kalsada. Anong gusto mo? Ikaw nang maging tatay? Sagot ni Dieter, sabay halukip-kip ng braso. Tayo nga hirap sa renta. Tas mag-aalaga pa tayo. Hindi ba pwedeng makialam si DSWD dyan? Sumingit si Jewel at halos nanginginig ang boses. Wala na po akong uuwian. Pero marunong po talaga ako magtrabaho. Hindi niyo po kailangan mag-alala sa akin. Tahimik si Toto sandali, saka napabuntong hininga. Dieter, hati tayo sa renta. Di ba? Ibig sabihin, kalahati ng bahay. Karapatan ko rin kung sino ang gusto kong patirahin. Sus! Tugon ni Dieter at napailing. Alam kong malambot ang puso mo, Toto. Pero kapag dumating ang araw na nadihado ka ng batang yan, ako pa rin ang maglilinis ng kalat mo. Napairap si Toto sa kaibigan nito. E di, salamat in advance. Napailing si Dieter pero hindi na kumibo. Halata sa mukha nito na pagod na sa pakikipagtalo. Umupo ito sa tapat ng mesa at hinigop na ang kape. Bahala ka. Basta pag may mga hiningi yan, huwag mo akong aabalahin. Ngumiti si Toto kay Jewel. Narinig mo yun, Jewel? Pwede ka muna dito. Parang napawi ang lahat ng kaba ni Jewel. Talaga po? Salamat po. Salamat po talaga. Maglilinis pa po ako. Magluluto po ako. Oy! Awat ni Dieter. Huwag kang magpakasipag agad ah. Hindi ako sanay na may kubikilos dito ng maaga. Saka ingatan mong magagamit namin. Bagong bili pa namin ang mga yan. Habang nag-aasaran ang dalawa, si Jewel naman ay abala na sa paghahanda ng almusal. Binuksan niya ang kalan, sinindihan ng apoy at nagsaing ng kanin. Kahit na 8 taong gulang pa lang siya na malapit ng mag-9 na taong gulang, marami na talaga siyang alam sa gawaing bahay. Natapos si Jewel magluto, inilapag niya sa mesa ang 3 tasa ng kanin at kaunting tuyo. Kumain na po tayo, sabi niya sabay ngiti. Napatingin si Dieter sa kanya. Sus, masaya ka naman at nakakalibre ka ng pagkain dito. Binulungan siya ni Toto. Yan mo na yan. Pangit kasi yan kaya pangit din ang ugali. Mahina namang tumawa si Jewel. At sa gitna ng simpleng almusal, parang nabuo ang isang bagong simula. Hindi man yun marangyang bahay pero sa maliit na tahanan yun, may halong pag-asa, pagtanggap at bagong pamilya. Nang matapos siya sa mga gawain, lumabas siya sa bakuran. Abala naman ang dalawa para umalis. Si Dieter, isang tricycle driver, at si Toto naman ay construction worker. Papasok na ang mga ito sa trabaho. Umupo na muna si Jewel sa labas habang pinagmamasdan ang langit. Maliwanag na pero may lamig pa sa hangin. Ilang sandali lang, narinig niya ang boses ng isang babae mula sa kabilang pinto. Aba, may bata pala rito. Nilingon niya si Aling Minda. Mataba, may suot na duster na kulay rosas at hawak ang tabo habang nagdidilig. Ang mukha nito ay masungit pero may lambing sa tono. Kanino yung bata? Tanong ni Aling Minda. Sumilip sa loob ng bahay ng mga lalaking kumupkup sa kanya. Toto! Dieter! Ano na naman to? Lumabas agad si Toto na nagpupunas pa ng buhok. Aling Minda, magandang umaga po.
Huwag mo akong ngitian ng ganyan. Hindi yan sagot. Singhal ni Aling Minda. Kanino yung bata? Anak mo? Anak ni Dieter? Hindi ho. Hindi po namin anak. Ni wala nga po kaming asawa. Sagot ni Toto. Kasi po, gabi na kagabi, nakita naming nag-iisa sa labas. Kaya pinatulog muna namin. Kinupkup na lang po namin. Gusto niya po rito eh. Lumapit si Aling Minda sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ilang taon ka na? 8 years old po. Ako po si Jewel. Napangiti naman ang landlady. Ang ganda mo namang bata. Maya-maya ay umalis na sina Toto at Dieter para sa trabaho. Wala pang tiwala si Dieter sa kanya, kaya iniwan siya sa labas ng bahay. Naiintindihan niya naman yon. Pagdating ng hapon, naglaro si Jewel sa harap ng bahay. Nag-ipon siya ng mga bato at ginawang parang bahay-bahayan. Doon siya naging abala habang hinihintay sina Toto at Dieter. Nandito na kami. Nakangiting sabi ni Toto at may dalang tinapay para sa kanya. Pasensya ka na. Naghintay ka sa labas. Pinilit ko tong pare ko. Ayaw talaga. Nag-aaway lang kami. May binili akong egg pie para sa'yo, Jewel. Napangiti siya agad. Maraming salamat po. Napairap naman si Dieter at nagpahinga. Sus, kung makaasta ka naman, Toto. Kala mo naman, anak na may pasalubong ka. Tsaka sira ka ba? Hindi pwedeng iwan ang bata sa loob ng bahay. Kahit marunong sa gawaing bahay, mahirap na. Makapagbalik natin sunog na yung bahay. Kaya kung kikilo siya, mas maganda nasa loob tayo. Habang pinagmamasdan ni Jewel na simpleng magtalo ang dalawa, naisip niya kung gaano kasaya ang ganoong simpleng hapon. Sa sandaling yon, naramdaman niyang para bang may maliit na parte ng langit na bumaba sa lupa. At dahil doon, naging isang bata muli si Jewel na natutong ngumiti. Maagang nagising si Jewel dahil sa hindi pang karaniwang ingay sa labas. Anong meron sa labas? Bulong ni Jewel habang hinahaplos ang buhok na parang pugad ng ibon. Sumilip siya sa may bintana pero wala siyang nakita kundi ang likod ni Aling Minda na nakapamewang. Sa harap nito, may isang babaeng nakasuot ng puting blouse, may dalang malaking bag at mukhang bagong gising pero maganda pa rin. Nandito ka na pala, Grace. Sigaw ni Aling Minda sabay yakap sa babae. Ang ganda mo talaga, pamangkin ko. Abay, parang artista. Kamukha mo si Bea Alonzo. Natawa si Grace. Tita naman, baka may makarinig. Grabe naman po sa kamukha ko si Bea Alonzo. Oh, Jewel! Biglang sigaw ni Aling Minda nang mapansin siya. Ay nako, halika rito. Lumabas ka't kilalanin mo ang pamangkin ko. Napakamot ng ulo si Jewel at lumabas na nga. Hi po, Ate Grace. Ngumiti si Grace pabalik. Hi din, ang cute mo naman. Anak ka ng mga nakatira dyan? Umismid naman si Aling Minda. Ay nako, hindi. Kinupkup lang yan ni na Toto at Dieter. Yung magkaibigan na tenant ko dyan, kinagawa nga yung katulong dyan. Mga walang awa. Ngumuso si Jewel. Mababait naman po sila, Aling Minda. Saka hindi naman po nila ako pinilit maging katulong. Kusa ko pong ginawa kasi pinatuloy at pinapakain po nila ako. Kahit na masama ang ugali ni Dieter, kahit na madalas siyang paglinisan ng bahay, para sa kanya ay mabait pa rin ang mga ito. Sa isip nga niya, iniisip ni Jewel na mga tatay niya na ang mga ito. Pero syempre, hindi niya ipaparinig dahil baka magalit, lalo na si Dieter, na halatang ayaw naman sa kanya. Munting pantasya na lamang niya sa kanyang maliit na isipan. Sakto, lumabas sina Toto at Dieter. Medyo inaantok pa pero parang may built-in radar sa mga bagong mukha, lalo na kung maganda. Parehong nakasando at napanganga nang makita si Grace. Bagong mukha. Bulalas ni Toto sabay abot ng kamay kay Grace. Ako nga pala si Toto. Antonio talagang pangalan ko. Pero kilala ako sa tawag na Toto. Kasi
Totoo ang nararamdaman ko kapag nagmahal ako. Ha? Sagot ni Grace, naguguluhan pero natatawa. Pwe! Singit ni Dieter at kahit pandak ay tinulak si Toto. Ako naman si Dieter. Sabi ng nanay ko, kamukha ko raw si Dieter Ocampo nung baby pa lang ako. Biglang sumabat si Aling Minda. Grabe naman yung nanay mo. Ano bang meron sa mga mata at nasabihang kamukha mo si Dieter Ocampo? Baka nga libag ni Dieter Ocampo sobrang layo na ng itsura mo. Natawa silang lahat, may liban kay Dieter na no-offend. Agad itong tumingkayad at binatukan si Toto. Tawa-tawa ka pa dyan. Porque matangkad at gwapo ka. Wala ka namang utak. Muling natawa si Jewel sa dalawa. Palagi talaga siyang natatawa kapag nagtatalo ang mga ito. Sabay na nagbigay ng pa-cute smile sina Toto at Dieter kay Grace. Hoy, ano ba kayo? Sabat ni Aling Minda, sabay hampas ng walis sa dalawa. Anong tingin niyo sa pamangkin kong sobrang ganda? Papatulan kayo? Teacher na to. Bukod sa mga pangit kayo, ano lang bang mga trabaho nyo? Delay pa kayo minsan magbayad ng upa sa akin. Bumungisngis naman si Grace. Tita, ang gwapo po ni Toto. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Minda. Walang common sense yan. Tita naman, depensa ni Toto. Pinupuri na nga ako ng pamangkin nyo, tapos ganyan kayo. Selos ba kayo, Aling Minda? 5 years lang ang tanda mo sa akin. Siguro, crush nyo ako, no? Kaya kahit na gigil ka na sa ugali namin, hindi mo pa rin kami mapaalis. Aminin mo na, Aling Minda. May lihim kang pagnanasa sa akin. Ikaw naman kasi, Aling Minda. 35 ka lang pero manang ka na kumilos. Tita, crush niyo po ba ako? Sorry, pamangkin niyo po ang gusto ko. Napakakapal ng mukha mo, Toto. Mukha bang magugustuhan ko ang katulad mo? Naiinis na sigaw ni Aling Minda at binato ang walis sa pool sa noo ni Toto. Yon at nagtatakbuhan na sila sa compound. Sobrang gulo dahil sa gigil ni Aling Minda kay Toto. Si Jewel tawang-tawa naman habang nanonood sa kaguluhan doon. Alam niyang kalabisan na pero tahimik na naghahangad ang puso niya na sana ang mga ito na lang ang kanyang pamilya. Simula nang makarating si Grace sa compound, may napansin na siyang kakaiba kina Toto at Dieter. Si Toto, na karaniwang tamad sa umaga, biglang naglinis sa harap ng bahay. Naglilinis ng bakuran at inaayos pa ang mga paso sa harap ng bahay ni Aling Minda. Samantala, si Dieter na karaniwang nakaupo lang o abala sa mga tools, biglang naglinis at sa labas naghahanap ng gagawin. Tahimik na nanonood si Jewel, nagtataka at napapangiti. Nabawasan kasi ang mga gawain niya sa bahay dahil doon. Ha? Ano to? Para bang iba sila ngayon? Lumapit si Grace kay Jewel at ngumiti. Hay, ang cute mo talaga. Tingin mo, gusto mo ba tulungan mo ako sa loob? Napalingon si Jewel sa dalawang lalaki at ngumisi. Parehong nakatingin, parang nagmamasid at parang hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga ito ang nagpapapansin pero si Jewel pa ang napansin ni Grace. Grace, gusto mo ba tulungan ka namin sa bakuran ninyo? Tanong ni Toto at halatang sinusubukan maging helpful. Nako, salamat, pero kaya ko naman, Toto. Sagot naman ni Grace. Tumango si Toto, bahagyang namumula. Samantalang si Dieter, hindi nagpatalo. Lumapit ito at sabay tiningnan ang halaman na tila inaayos. Kung gusto mo, Grace, tutulungan din kita. Mabilis lang. Pero tumanggi lang ulit ang dalaga. Natatawa na lang si Jewel. Kapag may gusto pala ang mga ito, mas sumisipag pa. Wala tuloy siyang gagawin sa bahay. Nagkatinginan sina Toto at Dieter. Parang may silent challenge. Sino ang mas responsable? Sino ang mas magaling? At sino ang mas mabait sa paningin ni Grace? Habang abalang tatlo, napansin ni Jewel na may kakaibang init sa puso niya. Hindi takot, hindi lungkot,
kundi aliw at pagkatuwa. Parang maliit na komedya ang nangyayari sa harap niya. Jewel, halika sa loob, kain tayo. Nagluto ako ng adobo. Masarap yon. Nakangiting sabi ni Grace. Tumayo agad siya at napangiti. Tamang-tama dahil sardinas lang ang ulam sa kanila. Mabait talaga si Grace pagdating sa kanya dahil bata lang naman siya. Kami, Grace, di mo ba kami aayain kumain? Gusto rin namin ng adobo. Natatawang tanong ni Dieter. Umiling naman si Grace. Pasensya na, para sa akin, sa tita ko at kay Jewel lang ang inihanda ko eh. Saka baka pagtungtong ninyo pa lang dito sa bahay namin, batuhin na agad kayo ng tita Minda ko. Kaya si Jewel na lang. Bago pumasok sa bahay ni Grace, binalatan niya muna sina Toto at Dieter. Mahina na lang siyang tumawa. Natutuwa siyang asarin ang mga ito dahil komportable na siya. Inaalila ka pa rin ba ng mga yun doon? Tanong ni Aling Minda habang nagsasandok ng kanin. Sa amin ka na lang kaya? Total, mabait ka naman. Umiling naman si Jewel. Salamat po, hindi naman po nila ako pinapahirapan. Masaya nga po silang kasama. So kahit ganun po sila, ramdam ko naman po ang pagkaalaga nila. Hindi po nila ako hinahayaang magutom at binibigyan din po nila ako ng tulugan. Mataman siyang tiningnan ni Grace pagkatapos siyang ipagsandok ng pagkain. Saan ka ba talaga galing? Hindi siya agad nakasagot. Ayaw niyang magkwento. Ayaw niyang alalahanin ang mga ginagawa sa kanya noon. Nagsalita naman si Aling Minda. Pulubi raw yan. Binigyan ni Toto ng pagkain. Nabaitan siguro. Tapos yun, sumunod na. Napangiti naman si Grace. Kung ganoon, para sa'yo, Jewel, mabait sila? Tumango naman agad si Jewel. Apo, mahirap lang po silang intindihin pero mababait po sila. Kasi kung masama po silang tao, una pa lang, pinaalis na po nila ako pero hindi naman po nangyari. Ngumuso si Aling Minda habang ngumunguya. Mababait naman talagang mga yan. Naasar lang ako minsan, lalo na yung kay Toto na filingero. Di ko naman type yun. Ang laki-laki. Huwag mong papatulan yun, ha? Maraming nanliligaw sa'yo mas mayaman at mas gwapo. Huwag kang mamimili sa dalawang yun, Grace. Tita Minda, todo dinay ka, halata ka. Pangaasar ni Grace. Tiningnan ni Jewel si Aling Minda. Napapangiti siya habang kumakain. Minsan nga ay nakikita niyang sumusulyap-sulyap si Aling Minda kay Toto. Pero kapag kaharap na ay todo tanggi naman ito. Bago umalis ng bahay, may inabot na mangkok sa kanya si Aling Minda. Ibigay mo sa mga tatay-tatayan mo ron. Sabihin mo may natira lang ha. Saka sawiin mo nga yung si Dieter. Ang pandak pero kung makabato kay Toto, wagas na wagas. Apo, tinanggap ni Jewel ang mangkok. Bumulong pa si Aling Minda. Hoy, huwag mong sasabihin concern ako ha. Basta wala kang sasabihin. Baka malaman pa ni Toto, aasarin ako nun. Bumungis-ngis si Jewel at mabilis ulit na tumango. Pakiramdam niya, may sikreto siyang tinatago. Hindi naman siya madaldal. Pagka-uwi sa kabilang bahay, nakita niya agad sina Toto at Dieter. Napangiti ang mga ito nang makita ang dala niyang adobo. Kumain ang mga ito pero si Jewel nagtiklop ng mga nilabhang damit. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga tatay-tatayan, hindi niya mapigilang mapangiti. Lumipas pa ang mga linggo. Para bang ang maliit na compound ni Aling Minda ay unti-unti nang nagiging tahanan niya. Hindi pa ganap, ngunit sa bawat hakbang niya, sa bawat hagod ng walis sa sahig, ramdam niya na may lugar siya roon. Kuya Toto! Tawag niya ng mahina, hawak ang lumang mangkok na may lamang ulam. Kung ayaw sa'yo ng tao, maghanap ka na lang po ng iba. Ikaw din, Kuya Dieter. Gusto niyo po bang mag-away po kayo? Pareho po kayo ng nililigawan. Tumawa naman si Toto. Ganun kasi yon. Hindi naman kami mag-aaway pero may the best minuwing na lang. Umismid naman si Dieter. Si Raulo,
May the best man win yun. Ano, may pakpak? Wala ka namang pag-asa kay Grace. Matalino yon, kaya ang gusto niya, yung matalinong katulad ko. Sumabat naman si Jewel. Oo nga po, pero ayaw niya po sa pandak, Kuya Dieter. Mabilis na kinuha ni Dieter ang plato niya. Wag kaya kitang pakainin. Kung nabata ka, siguro sinisiraan mo kami kay Grace, ano? Alam ko may tinatago kang galit sa akin kasi masamang ugali ko sa'yo. Tinawanan lang naman ito ni Jewel. Hindi nga po. Sabi ko nga po kay Ate Grace sa sobrang pogi niyong dalawa na mababait po kayo at masisipag sa buhay. Nakita niyang nagliliwanag ang mga mukha ni Toto at Dieter. Kaya lihim siyang napatawa. Sabi pa po ni Ate Grace, sobrang namamangha daw po siya sa inyong dalawa. Kasi may mga mabubuting puso daw po kayo. Kasi sa lahat daw po ng tao, kayo raw po ang kumupkup at tumulong sa akin. Patuloy pa ni Jewel. Tumawa naman ng malakas si Toto at agad na nagyabang. Sus, sure na ako ang pipiliin ni Grace, Jewel. Sinong naging mabait sa'yo? Napangiti si Jewel. Ikaw po. Pero para po sa akin, pareho po kayong naging mabait sa akin. Umismid naman si Dieter. Ang galing mo rin mangutong bata ka. Kumain na nga tayo. Nakakaloko ko eh. Malakas namang tumawa si Jewel. Masaya siya kapag laging kausap ang mga ito. Kahit na minsan, parang walang sense ang mga sinasabi ni Toto. Kahit madalas, pagalit ang tono ni Dieter. Masaya siya sa tahanang yon at ayaw niya nang maalis pa roon. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Jewel ang tunog ng tawa ni Toto. Malakas, lagong ang boses sa bubong, kabahayan. Minsan, kahit tahimik, maririnig niya ang malalim na hininga bago tumawa. Si Dieter naman, iba ang tinig, mababang boses, parang seryoso, pero kapag pagod na o natutulala, lumalambot ito, nagiging mahinahon at tila may tinatago. Jewel! Tawag ni Dieter habang inaayos ang lumang speaker. Tara, tulungan mo ako dito. Kapag ganon, kahit may mga masasakit na salita si Dieter, pakiramdam niya ay nakakapasok pa rin siya sa puso nito. Tuwing dumadalaw si Grace, palagi itong may dalang maliit na pagkain o merienda. May mga tinapay, prutas o minsan maliit na tsokolate. Pero syempre, para lang kay Jewel. Jewel, halika. Tikman mo tong tinapay, sabi ni Grace habang naglalagay sa maliit na plato. Salamat po, Ate Grace, sagot ni Jewel. Habang nagtatanghalian, pinagmamasdan niya ang 3 puso na unti-unting bumubuo ng kakaibang pamilya na mayroon siya ngayon. Pero sa loob ni Jewel, may takot pa rin. Hindi niya matanggal sa isip ang nakaraan. Ang mga adoptive parents na masakit at marahas. Ang bawat pintuan na nagbubukas at nagwawakas sa kanya. Ang mga salita ng mga matatanda na parang may kasamang paghamak palagi sa kanya. Hindi nila dapat malaman, hindi ko pwedeng sabihin, bulog niya sa sarili. Kung malalaman nila, baka paalisin nila ako at isipin nilang bad akong bata. Kaya tuwing may tanong si Toto o si Dieter tungkol sa pamilya niya, tahimik lang siya, nakangiti at tumatangging sumagot. Kahit na ang puso niya ay pumipintig ng mabilis sa kaba. Dahil sa musmus niyang isipan, hindi na rin niya makayanan ang lahat ng mga pinagdaanan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng bakuran, nakita niya sina Toto at Dieter na binobola na naman si Grace. Nagkatinginan ang mga ito, nagbibiruan, ngunit halata sa kilos ang pagsisikap na ipakita ang pinakamahusay sa harap ni Grace. Napangiti siya sa mga tatay-tatayan niyang palagi na lang magulo. Jewel, sabi ni Toto ng mahina. Matulog ka na. Bukas, mas maraming gagawin. Tumango siya sabay yakap sa manika. Apo, Kuya Toto. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dieter. Kuya Dieter, salamat po sa lahat. Tumitig si Dieter at nagsungit na naman.
Dinadramahan mo na naman ako. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw sa compound ay isa-isang namamatay. Si Jewel nakahiga sa kanyang banig at agad na nakatulog. Pero sa panaginip, bumalik siya sa lumang bahay ng kanyang mga adoptive parents. Mainit ang hangin at amoy alak. Narinig niya ang malakas na sigaw ng amang nag-ampon sa kanya. Wala kang silbi. Kahit anong turo ang gawin namin sa'yo, palpa ka pa rin. Sumunod ang sigaw ng babae na matalim at galit. Bakit ba namin to inampon? Mas mapapahamak lang tayo? Tumakbo si Jewel sa kusina habang umiiyak. Nakita niya ang pinggan na bumagsak sa sahig. Basag yon at natamaan siya ng bubog sa braso. Sumigaw siya. Ayoko na po. Hindi ko po sinasadya. Ngunit walang nakinig. Ang bawat tunog ng sigaw, bawat lagabog ng pintuan ay parang paulit-ulit na palo sa kanyang dibdib. Nagising si Jewel mula sa bangungot na yon. Humahabol siya sa kanyang hininga, pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niyang may luha sa kanyang pisngi. Halimaw! Mahina niyang bulong at umiyak. May halimaw! Jewel! Boses ni Toto, paos at antok pa. May hawak itong baso ng tubig at halatang kagigising lang. Anong nangyari? May narinig akong iyak. Mabilis niyang pinunasan ang mga mata. Wala po, Kuya Toto, nanaginip lang po ako. Lumapit si Toto at naupo sa gilid ng banig niya. Medyo natumba pa ang baso kaya napakunot ang noo nito at sabay tawa ng mahina. Lagot, tapon tuloy. Pero ayos lang yan. Anong napanaginipan mo? Nag-alinlangan si Jewel. Ang totoo, gusto niyang sabihin. Gusto niyang umiyak sa balikat ni Toto at amining natatakot pa rin siya. Pero natakot siya na baka kapag nalaman nito ang totoo, isipin nito na delikado siyang alagaan. May mga halimaw po, sagot niya sa mahinang tinig. May mga halimaw po sa panaginip ko. Ngumiti si Toto at nagkakamot ng ulo. Ganun ba? Baka kailangan mong takutin pabalik yung halimaw. Alam mo ba, kapag nakita mo yan sa panaginip mo, sabihin mo lang, Uy, halimaw, takot ka ba sa akin? Sila dapat ang matakot sa'yo at hindi ikaw. Napangiti si Jewel ng kaunti, kahit basa pa ng luha ang pisngi niya. Hindi po ako marunong manakot. Di, matututunan natin, sabi ni Toto sabay kindat. Alam mo, minsan, yung halimaw sa panaginip, galing lang sa gutom o kaya sobrang pagod. Kaya bukas, kakain tayo ng masarap para wala ng halimaw ha. Dapat mas matapang tayo kaysa sa mga halimaw natin. Tumango si Jewel. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib. Pero sa mga sinabi ni Toto, parang may humaplos din doon. Kahit paano, gumaan ang kalooban niya. Lumabas si Dieter na halatang nagising rin at nakatayo na sa pintuan. Tahimik lang itong nakikinig. Toto, sabi nito at saglit siyang tiningnan. Okay lang ba kayo? Oo naman, sagot ni Toto. Si Jewel, inatake ng halimaw sa panaginip. Nag-iinarte na naman. Tumango si Dieter. Matulog ka na ulit, Jewel. Mukha bang magkakaroon ng halimaw dito? Takot sa amin ang mga yun. Tumango siya at dahan-dahang humiga. Habang nakapikit, nararamdaman niya ang dalawang presensya. Si Toto sa gilid, nakaupo pa rin. At si Dieter na parang nagbabantay sa kanya. Para bang binabantayan siya ng dalawang haligi ng tahanang yon. Lintek ko, bulong ni Dieter. 140 pesos. Kala ko may 300 ka kahapon. Napakamot si Toto. Kasi binilhan ko si Jewel ng hopya, saka ice candy, saka kung ano-ano. Singit ni Dieter sabay buntong hininga. Toto, hindi tayo bangko. Wala tayong pondo para bilhin ang mga gusto ng batang yan. Makaspoiled ka naman dyan, akala mo naman anak mo. Syempre bata, nakakaawa kapag hindi na pagbibigyan. Depensa ni Toto habang inaabot ang pinggan kay Jewel. Gusto ko lang namang mapangiti si Jewel. Gumagaan ang loob ko kapag nakangiti ang bata.
Lalo na't kahapon ay parang malungkot siya. Tahimik lang si Jewel habang nakaupo sa gilid ng mesa. Nakayuko siya, tahimik na pinaglalaruan ang tinapay na inabot ni Toto. Hindi naman niya alam kung matatawa o maiiyak. Parang nanay at tatay lang na nagbabangayan ang mga ito kung paano siya palalakihin. Ilang araw pa ang lumipas, ganoon pa rin. Magkasalungat pa rin sa lahat ng bagay sina Toto at Dieter. Kung si Toto ang masusunod, ganito ang sasabihin. Hayaan mong maglaro si Jewel, bata yan. Magpahinga muna sa hapon. Kung si Dieter naman, hindi pwedeng maglaro lang. Maglinis siya rito. Libre na nga lahat eh. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, biglang sumakit ang ulo ni Jewel. Nahilo siya at mainit ang katawan. Nahihilo po ako, mahina niyang sabi habang nakaupo sa banig. Agad namang tumayo si Toto. Dieter, nilalagnat si Jewel. Ha? Halos mapatayo rin si Dieter. May thermometer ba tayo? Suminghap si Toto. Ano yung thermometer? Yung sinusuksok sa kilikili. Alam mo yung utak mo, nakapatong lang talaga. Saad pa ni Dieter. Mas lalong sumasakit ang ulo ni Jewel sa bangayan ng mga ito. Gayunpaman, ng gabing yon, naramdaman niya ang pag-aalaga ng mga ito. Pinunasan siya ni Toto at kinumutan. Si Dieter naman na kahit nagrereklamo sa paggastos, lumabas pa rin at bumili ng gamot at lugaw para sa kanya. Kahit umuulan, sumuong pa rin para mabilhan siya. Ano ba naman to? Bakit ba tayo ang nag-aalaga sa batang yan? Medyo inis na sabi ni Dieter. Tumawa naman si Toto. Nagrereklamo ka pa ilang buwan ang nasa poder natin si Jewel. Saka aminin mo, nag-aalala ka na rin. Binilhan mo nga ng gamot oh. Ano yan? May mga prutas pa. Umismid si Dieter at umupo sa upuan. Binili ko lang kasi may binili rin naman ako sa labas. Saka pakialam ko sa batang yan. Hindi naman natin kaano-ano. Napailing si Toto. Sige, deny mo pa. Ayaw pang aminin na napapamahal ka na kay Jewel. Aminin mo, nag-iiba na rin ang aura ng bahay natin simula nang dumating ang bata na to sa atin. Mas magaan at parang masayahay ang buhay kahit papano. Kahit na nilalagnat si Jewel, malinaw pa rin yun sa pandinig niya. At kahit masama ang pakiramdam, parang sinasayaw ang kanyang puso. Dahil tila sa wakas ay nakahanap na siya ng totoong pamilya na kayang magmahal sa kanya. Kinabukasan, bumuti na ang pakiramdam ni Jewel. Pagmulat niya, nakita niyang parehong tulog sa sahig sina Toto at Dieter. Mukhang napuyat kababantay sa kanya. Napangiti siya. Hindi niya maalala kung kailan huling may nagbantay sa kanya ng ganoon. Paglabas niya, nadatnan niya si Aling Minda sa labas ng pintuan. Aba, Jewel, mabuti naman at gising ka na. Ang mga tatay-tatayan mo halos hindi na kumain kagabi, sabi nito habang nakangiti. Ay nako, dalawang kalalakihan pero parang dalawang batang walang alam kapag may sakit. Maya-maya ay lumabas mula sa bahay si Grace. Nakasuot ito ng uniform na pang teacher at nakangiti agad sa kanya. Hi Jewel, sabi ni na Toto at Dieter may sakit ka raw kahapon. Nanghiram pa sila ng thermometer sa amin. Dapat hindi ka muna lumabas, baka magkasinat ka. Napangiti naman siya. Okay lang po Ate Grace, magaling naman kung mag-alaga sina Kuya Toto at Kuya Dieter. Hinaplos ni Grace ang buhok niya at mataman siyang tiningnan. Pumapasok ka ba sa school? Start na ulit ng classes. Wala ka bang requirements? Bahagya siyang natigilan bago muling tumingin dito. Nag-aaral naman po ako dati, pero hanggang grade 2 lang po. Hindi ko po alam kung nasan ang requirements ko. Saan ka ba galing? Seryosong tanong ni Grace. Umiling si Jewel at hindi makasagot. Ayaw niyang pag-usapan ang pinanggalingang pamilya. Ayaw niya rin na makahanap ng pagkakataon para ibalik siya sa ampunan. Okay lang na hindi na siya mag-aral, basta huwag lang ibabalik doon.
Nakikita niya kay Grace na marami pa itong gustong itanong pero hindi na nagawa dahil dumating na ang service nitong tricycle. Kumaway na lang ito sa kanya at tiningnan siya ng makahulugan. Mabuti na lang at ganoon dahil hindi niya alam kung kailan siya magiging handa para sabihin ang mga nangyayari sa kanya sa nakaraan. Maya-maya ay nagising na rin si Toto at naguunat na. Uy, gising ng prinsesa. Hey, huwag mong tawaging prinsesa. Saway ni Dieter. Baka lumaki ang ulo. Napatawa si Jewel. Matagal na siyang hindi tumatawa ng ganoon at sana ay araw-araw may dahilan siya para tumawa. Isang umaga, gising na si Jewel. Sa labas ng kanilang maliit na bahay, naririnig niya ang boses ni Grace na masiglang kumakatok sa pinto. Toto! Dieter! Jewel! Tara na sa palengke bago dumami ang tao. Bulalas ni Grace. Agad siyang napatakbo palabas habang may dalang maliit na bag. Nakaipit sa buhok niya ang suklay. Good morning po, Ate Grace! Bati ni Jewel sabay ngiti. Good morning, Jewel. Sasama ka sa akin ha. Bibili tayo ng gulay at mga isda. Wala silang pasok sa mga hanap buhay nila, 'di ba? Isama natin sina Toto at Dieter. Pagdabas nila sa kalsada, mainit na ang araw pero magaan ang simoy ng hangin. Amoy isda, toyo at bagong giling na kape mula sa mga tindahan sa gilid ng palengke. Maingay, masigla at puno ng sigawan ng mga tinderang may kanya-kanyang diskarte. Bili na! Fresh bangus! Sigaw ng tindera. Napatawa si Jewel. Gustong-gusto niya kapag namimili sila ng ganoon. Yun ang isang bagay na nakaka-enjoy para sa kanya. Habang pinipili ni Grace ang talong, biglang may sumulpot sa likuran nila. Sumunod na pala sina Toto at Dieter. May inuna kasing bilhin ang mga ito, kaya nauna na sila ni Grace na mamili. Aba, nandiyan na pala kayo, saad ni Grace. Nilagay agad ni Toto sa bayong ang mga dala nila. Tulungan ko na kayo, Grace. Ako nang bahala dito. Malakas ako. Sabay flex ng braso. Pareho silang natawa. Alam ni Jewel na nagsisimula na naman sina Toto at Dieter na magpapansin kay Grace. Habang naglalakad sila sa loob ng palengke, sumunod naman si Dieter na may dalang wallet at maayos ang suot. Baka may kailangan kayo. Ako na lang ang magbabayad. Uy! Singit ni Toto. Di mo kailangan magbayad. Di ba kuripot ka? Ang damot mo kaya. Kailan ka pa naging galante? Agad namang hinampas ni Dieter si Toto. Panira ka talaga kahit kailan. Basag trip ka. Anong gusto mo? Ikaw lang ang magandang diskarte pagdating kay Grace. Hinayaan na lang nilang magtalo ang dalawa. Inaya na kasi si Jewel ni Grace sa nagtitinda ng mga kakanin. Nagpabili naman siya dahil paboritong-paborito niya talaga yon, lalo na ang maha blanca. Natapos na sila sa pagbili, nag-aaway pa rin sina Toto at Dieter. Napahagalpak si Grace. Ay nako, kayong dalawa, wala kayong tigil sa pagbabangayan kahit sa palengke. Tahimik lang si Jewel sa tabi habang kumakain ng maha blanca. Pero tawa na rin siya ng tawa. Habang naglalakad, tinuruan siya ni Grace kung paano pumili ng sariwang gulay. Tingnan mo tong sitaw, Jewel. Dapat mahaba, makinis at hindi madaling mabali. Apo, sagot niya sabay abot ng isa. Eto po. Perfect, ang galing mo, sabi ni Grace sabay high five sa kanya. Napangiti si Jewel. Nasisiyahan talaga siya kapag napupuri sa magagandang bagay na nagagawa. Pagkatapos bumili, naupo muna sila sa isang kainan at tig-iisa sila ng halo-halo. Pinaghalo pa siya ni Toto at binigyan siya ng mas maraming sahog. Ang sarap po ng halo-halo, sabi ni Jewel habang kumakain. Oo naman, sagot ni Grace. Favorite ko rin to. Alam mo, sa palengke ako lumaki. Ang nanay ko tindera ng gulay. Kaya kahit maliit lang ang kita, masaya kami noon. Napagtapos niya ako ng pag-aaral dahil lang sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kung magkakaroon ako ng anak, gusto ko tulad mo.
Masipag, mabait at sobrang cute. Namula si Jewel. Talaga po? Oo naman, sagot ni Grace at hinaplos ang kanyang buhok. Kain ka pa. Sa gilid, nakita ni Jewel na parehong tahimik sina Toto at Dieter. Pinagmamasdan siya ng mga ito. Kinuha siya ni Dieter ng tubig at napangiti naman agad si Jewel. Siya nga pala, wala ba kayong balak pag-aralin si Jewel? Tanong ni Grace sa dalawang lalaki. Nabanggit niya sa akin na nasa grade 2 na pala siya. Napakamot sa ulo si Dieter. Wala naman talaga kaming alam sa batang yan. Sumunod lang naman sa amin yan si Jewel at kinupkup namin. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Ayaw niyang sabihin. Sumagot naman si Toto. Kaya nga, ayaw niyang magsabi. Jewel, saan ka nga ba nanggaling? Baka naman kaya ka naming pag-aralin ni Dieter. Umismid si Dieter at inilayo ang upuan. Anong kami? Uy, ikaw lang. Ayoko ng responsibilidad. Wala akong anak at wala akong problema sa buhay. Ayoko namang problema para sa isang bata. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Dieter. Hindi kasi siya makasagot. Ayaw niyang sabihin ng totoo dahil baka ibalik siya roon. Hinaplos ni Grace ang likod niya at namumungay ang mga matang tiningnan siya. Hayaan na lang natin. Mukhang hindi komportable si Jewel. Mag-share naman siya kung gusto niya, di ba? Tumango agad si Jewel. Sige na, kumain ka pa. Ubusin mo ng halo-halo. Pasensya na sa mga tanong. Malumanay na sabi ni Grace. Isang araw, habang nagsasampay ng mga nilabhang damit, tinawag siya ni Grace. May binigay itong mga art materials sa kanya. Madali kasi nitong napansin na mahilig siyang mag-drawing. Wala na naman siyang ibang ginagawa. Nasa trabaho sina Toto at Dieter, siya naman ay naiiwan sa bahay. Kaya kapag walang kasama, doon na muna siya tumatambay sa loob ng bahay ni Aling Minda. Jewel, mahinahon na sabi ni Grace. Ang ganda ng drawing mo. Ngumiti si Jewel. Salamat po. Para po silang pamilya ko. Sina Kuya Toto, Kuya Dieter, kasama na rin po kayo ni Aling Minda. Ngunit habang inaabot ni Grace ang baso ng tubig, napatingin ito sa braso ni Jewel. Agad niya yung tinakpan. Alam niyang may mga maliliit, pahaba, parang mula sa lumang paso na mga peklat doon. Jewel, mahinahon na tanong ni Grace. Ano yung mga peklat mo sa braso? Saan mo nakuha yan? Parang napako sa kinatatayuan si Jewel. Nadapa lang po ako dati. Hinaplos ni Grace ang kanyang buhok. Pwede mo bang sabihin sa akin kung may nanakit sa'yo nun? Pwede mo kong pagkatiwalaan. Unti-unting lumungkot ang mukha ni Jewel. Hindi siya tumingin kay Grace. Hindi po nila ako gusto dati. Yung dati kong mga nanay at tatay. Sabi nila, masyado daw po akong iyakin. Lagi daw akong takot. Kaya binalik nila ako sa bahay ampunan. Tapos yung sumunod po, sinasaktan nila ako kapag nagkakamali ako. Mula sa mga mata ni Jewel, tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik lang, walang hikbi, pero mas mabigat sa lahat ng mga iniyak niya noon pa man. Tapos po, patuloy ni Jewel, tumakas po ako. Ayoko na pong bumalik. Akala ko po kapag nasa kalye ako mas masaya, pero mas nakakatakot pala. Hanggang sa nakita ko si Kuya Toto. Binigyan niya po ako ng tinapay. Doon na po nagsimula. Napahinga ng malalim si Grace at pilit pinipigilang umiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat, Jewel. Salamat at nagtiwala ka. Alam niyang sasabihin niyo ni Grace kina Toto at Dieter. At ang tanging hiling na lang ni Jewel ay huwag siyang paalisin ng mga ito. Baka katulad ng ibang kumupkup sa kanya, ayawan lang din siya. Pero habang pinagmamasdan niya sina Toto at Dieter na kausap si Grace, nakita niya ang awa at galit sa mga mata ng mga ito. Napapatingin sa kanya, kaya napapayuko na lang siya. Nang matapos ang pag-uusap, tinabihan siya ng dalawa.
Bakit hindi ka nagsasabi sa amin? Tanong ni Toto. Umiling lang si Jewel. Napabuntong hininga naman si Dieter. Hindi naman kami mangmang, Jewel. Nakikita namin ang mga peklat mo. Alam naming hindi lang yan sa kalsada nakuha. Sino ba yung mga nanakit na sa'yo nun? Hayaan mo ng mga yun. Kalimutan mo na. Hindi ka naman na babalik doon. Dito kahit masama ang bibig ko, sure akong walang mananakit sa'yo. Hindi napigilan ni Jewel ang mga luha. Pinipigilan niya ng sobra ang mga hikbi para hindi mairita si Dieter sa ingay. Pero nang niyakap siya ni Toto, hindi na niya napigilan ang malakas na pag-iyak. Parang doon lang sumabog lahat ng sakit na kinimkim niya noon. Simula ngayon, tawagin mo na kaming tatay. Ako si Tatay Toto, siya naman si Tatay Dieter mo. Malambing na sabi ni Toto. Napairap si Dieter. Dinamay niyo na naman ako sa kalokohan niyo. Wala akong asawa tapos magkakaroon ako ng anak. Ano yung si Jewel? Gold? Sinamaan ng tingin ni Toto si Dieter. Kahit naiiyak, napatawa naman siya ng mga ito. Ay nako, Reklamo ni Toto. kung ganito pa rin kainit bukas, maliligo ako sa drum. Baka malunod ka. Sagot ni Dieter, hindi man lang tumitingin habang nagtatagpi ng sirang electric fan. Kahit utak mo, nagiging sabaw pag tag-init. Tumawa si Jewel ng mahina. Sanay na siya sa asara ng dalawa. Para sa kanya, normal lang ang mga boses na yon. Tatay Toto! Tawag niya. Pwede po bang magluto ng pansit canton mamaya? Siyempre, pero ikaw ang maghihiwa ng repolyo Sagot ni Toto. Teka, saan tayo kukuha ng repolyo? Ikaw ang bumili Reklamo naman ni Dieter. Maya-maya ay natahimik silang tatlo nang biglang marinig ang malakas na katok sa pinto. Napatingin si Jewel doon. Baka si Grace. Sabi ni Toto habang tumatayo. Baka namimiss ako. Utot mo, Toto. Pangbabara naman ni Dieter. Nang buksan ang pinto, bumungad ang isang babaeng nakaputing blouse at may maayos na pantalon. May dala itong folder at nakasabit sa leeg ang ID. Ang mukha ay mahinahon, ngunit may kasamang istriktong tingin. Magandang hapon po. Ako si Jane Dimagiba. Mula sa City Social Welfare and Development Office. Biglang nanlamig si Jewel. Kumapit siya sa laylayan ng damit ni Toto at dahan-dahang umupo sa likod ng upuan. Opo, magandang hapon. Sagot ni Toto. Ano pong may paglilingkod namin? May natanggap po kaming report tungkol sa isang batang babae na dito raw tumutuloy. Isang batang nagngangalang Jewel. Natigilan si Toto. Si Dieter agad na tumayo mula sa silya at lumapit sa pinto. Bakit po? Anong problema? Tanong ni Dieter at malamig ang boses. Nag-aalala lang po ang aming opisina, sagot ni Jane. Ayon sa talaan ng City Orphanage, si Jewel ay dating nasa kustodiya nila. Wala pang legal guardian o adoption papers ang batang ito, kaya kailangan muna naming isama siya para sa tamang proseso. Hindi pwede. Biglang sabi ni Toto, halos mabitiwan ang hawak na baso. Hindi naman siya pinipilit dito. Masaya siya dito. Sir, mahinahon pero matatag ang tono ni Jane. Naiintindihan ko po ang inyong kabutihan pero kailangan po nating sumunod sa batas. Sa ilalim ng mesa, naniga si Jewel. Alam niyang para sa kanya yon. Gusto niyang tumakbo palabas pero natatakot siya. Pormal ang boses ng babae at kalmado. Tatay! Bulong ni Jewel at halos hindi marinig. Tumingin si Toto sa kanya at lumuhod. Huwag kang matakot, Jewel. Hindi ka namin pababayaan. Pero hindi na mapigilan ni Dieter ang sarili. Alam niyo ba, na yung huling pamilyang kumupkup sa kanya, sinaktan siya. May mga peklat sa katawan at ngayon, may mga taong nagmamahal sa kanya. Gusto niyo ulit siyang kunin? Sandaling natahimik si Jane. Naiintindihan ko po ang inyong galit, sir. Pero kailangan naming tiyakin ang kaligtasan ng bata. Kung totoo po ang sinasabi niyo, mas lalong kailangan naming alamin ang buong kwento. Hindi po ito parusa, proseso po ito.
Proseso. Singhal ni Dieter. Puro proseso pero hindi nyo naman nalaman agad na sinasaktan ng bata. Alam nyo bang maraming pinagdadaanan si Jewel? Okay na siya rito pagkatapos ay gusto nyong kunin. Si Toto halatang pinipigilan ng luha at nakatingin lang kay Jewel. Miss, baka naman pwedeng kami na lang muna ang mag-alaga sa kanya. Aayusin namin lahat ng papeles. Hindi namin siya pababayaan. Nangangako ako. Tiningnan siya ni Jane at kita sa mukha ang pag-unawa, ngunit may bigat ng tungkulin. Sir, hindi ako ang kalaban ninyo, pero kailangan kong sundin ang batas. Maaari kayong mag-apply bilang foster parents, pero kailangan muna naming ibalik siya pansamantala sa pangangalaga ng shelter. Tumango si Dieter at nanginginig ang panga. Kung kailangan ng papel, gagawin namin. Kung kailangan ng pera para sa proseso, paghihirapan namin. Basta wag nyo lang siyang dalhin ngayon. Umiling naman ito. Hindi ko po pwedeng ipagsawalang bahala ang utos. May order na po ito. Hinawakan ni Dieter ang kamay ni Jewel ng mahigpit. Masaya siyang ipinaglalaban siya ng ganoon ito, pero nalulungkot siya lalo at alam niyang walang magagawa ang kanyang mga tatay-tatayan para hindi siya makuha ng social worker. Narinig ni Jewel ang bawat salita. Ayaw niya ulit dalhin sa shelter. Ayaw niyang sundin ang order na yon. Parang babalik siya sa dating buhay kung mangyayari yon. Umiiyak na siya ng malakas. Pilit tinatago ang mukha sa likod ni Dieter. Tatay Dieter, ayoko pong bumalik. Pabulong pero puno ng takot na sabi niya. Gusto ko po dito. Gusto ko po sa inyo. Pwede po bang kahit isang linggo lang? Halos pakiusap ni Toto. Kailangan lang naming ayusin ang mga dokumento. Makahanap ng paraan. Gagawa naman kami ng paraan para maging legal ang pagkukup namin sa kanya. Huwag niyo muna siyang kunin mula sa amin. Hindi naman namin sinasaktan si Jewel. Umiling si Jane, bagaman halatang mabigat din dito. Pwede naman po na dalawin niyo si Jewel. Hindi po ito tuluyang pagkuha. Pansamantala lang ito habang inaayos natin ang lahat. Biglang nagsalita si Grace na kararating lang at narinig ang usapan mula sa pinto. Anong nangyayari dito? Tanong nito na mukhang kagagaling lang sa school. Jewel, bakit ka umiiyak? Sumagot si Dieter at galit na ang tinig. Gusto siyang kunin ng social worker. Kaso illegal daw na nandito siya. Tumingin si Grace kay Jane at mahinahong nagtanong. Pwede po ba kaming tumulong sa proseso? Kilala ko po sila, mababait yan. Mahal nila si Jewel. Tumango si Jane. Naiintindihan ko po, pero kailangan ko pong dalhin si Jewel sa pansamantalang shelter. Ipagpapatuloy po namin yon sa opisina. Umiiyak na si Jewel. Yumakap siya kay Toto ng mahigpit at halos ayaw bumitaw. Tatay, wag niyo po akong ipamigay. Napapikit si Toto at pumatak ang luha. Hindi ka namin ipamimigay. Kukunin ka lang nila sandali pero babalik ka. Pangako namin yun. Gagawa kami ng paraan ni Dieter. Anak ka namin kaya hindi ka namin pababayaan. Si Dieter naman ay nakatayo lang sa gilid at mahigpit ang kamao. Halatang galit na ito at ayaw makuha si Jewel. Yun nga at nakikipagsagutan pa sa social worker na susundo sa kanya. Nang maisakay siya sa van, nakita ni Jewel na umiiyak na rin sina Toto at Dieter. Si Dieter ayaw pang ipakita ang mga luha at agad na tumalikod. Bakit niyo po ba ako kinuha sa kanila? Masaya naman po ako. Umiiyak na sabi ni Jewel. Mga tatay ko po sila, tinaalagaan ako. Doon na lang po ako. Huminga ng malalim si Jane. May proseso pa kasi tayong kailangan sundin. Saka pansamantala lang naman to. Kung gusto ka talaga nilang makuha, gagawa naman sila ng paraan para makuha ka. Kaya tahan na, kailangan din naming itrace ang mga nangyari sa'yo at maparusahan ang dapat maparusahan. Mas lalo siyang naiyak kung pwede niya lang buksan ang pinto ng van at tumalon na lang doon. Ramdam na niya ang pagmamahal ng kanyang dalawang tatay-tatayan. Pero kung kailan niyang naranasan yon, saka naman siya nahiwalay sa mga ito. Nang maibalik siya sa shelter, mas lalong tumindi ang lungkot ni Jewel. Wala siyang ibang bukang bibig kundi sina Dieter at Toto.
Palagi siyang nakikiusap na makabalik na, pero hindi naman siya pinagbibigyan ng mga ito. Hanggang isang araw, nagising na lang siya at sinabing may bisita. Nang makita niya ang kanyang mga tatay-tatayan, nakita ni Jewel ang pangungulila at saya sa mga ito. Agad siyang yumakap sa dalawa at malakas na napaiyak. "Tatay Toto, Tatay Dieter, kunin niyo na po ako." Humahagulgol na sabi ni Jewel. "Miss na miss ko na po kayo, iuwi niyo na lang po ako." Huminga ng malalim si Toto at agad na pinunasan ang mga luha niya. Oo, kukunin ka namin. Tahan na. Naiiyak ako kapag umiiyak ka. Hindi namin hahayaan na nanatili ka pa ng matagal dito. Naluluhang hinigit naman siya ni Dieter. Kaya lang, kailangan kasing dumaan sa proseso. Pero huwag ka mag-alala. Ipapanalo namin yun. Gagawin namin ang lahat ng paraan na makakaya namin. Kahit ano, para bumalik ka lang sa amin. Siyempre, anak ka namin kaya hindi ka namin pababayaan dito. Kami ang pamilya mo, kaya dapat kami ang kasama mo. Habang nag-aasikaso, bibisita kami dito palagi. Magdadala kami ng pagkain para sa'yo, para hindi mo kami mamimiss. Tumango agad si Jewel, sapat na yun sa kanya. Aasa siya na makukuha siya ng kanyang mga tatay-tatayan. Maghihintay siya kung ang kapalit naman ay makasama ang mga ito. Lumipas ang mga araw, nabalitaan na lamang ni Jewel na nagpapatulong sina Toto at Dieter kina Grace at Aling Minda. Kinikwento kasi yun sa kanya ng social worker na si Jane. Sinasabi nito palagi kung gaano nito nakikita na porsigido ang dalawang lalaki para maging legal ang pag-ampon sa kanya. Kaya kahit na matagal na naghihintay si Jewel, nagkakaroon ng pag-asa ang puso niya na balang araw makakasama niyang muli ang kanyang mga tatay-tatayan. Hanggang sa dumating ang araw ng hearing, mula sa pinakadulong upuan ng silid hukuman, tahimik lang si Jewel. Sa harap, nakaupo sina Toto at Dieter, parehong nakaputing polo pero halatang nanginginig ang mga kamay. Case number 2025-113, sabi ng clerk sa monotono nitong boses. Petition for adoption, petitioners Mr. Toto Ramirez and Mr. Dieter Cruz. Napalunok si Jewel sa gilid ng courtroom, naroon sina Grace at Aling Minda na parehong tahimik. Nang magkatinginan sila, napangiti ang mga ito. Nakasaad dito na kayo ay parehong walang asawa, tama ba? Tanong ng isang babae, mga nasa 40s na ang edad. Sabay na tumango sina Toto at Dieter. Wala po, sagot ni Toto. At wala rin kayong malapit na kamag-anak na magbibigay ng tulong pinansyal o suporta sa pagpapalaki ng bata. Tama po, sagot ni Dieter at bahagyang tumikhim. Kami lang po talaga at ang mga simpleng hanap buhay lang po namin. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento, nilipat-lipat ang ilang pahina. 2 lalaki, walang asawa. Hindi kadugo ang bata, sabi ng hukom. Bakit ninyo gustong ampunin si Jewel? Doon natahimik si Toto. Kita ni Jewel kung paano ito huminga ng malalim. Your Honor, kasi kailangan niya ng tatay na mag-aalaga. Hindi agad sumagot ang hukom. Pero sa gilid ng silid, naramdaman ni Jewel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kabigatan ng mga salitang yon. Para sa kanya, wala siyang ibang magiging tatay kundi ang mga ito lamang. Itinuloy ni Dieter, mahinahon ngunit matatag ang tinig. At may tatay siyang magtuturo, Your Honor. 2 kami. May marahang bulungan sa silid, may ilan pang nakatingin, may halong pag-aalinlangan o marahil panghuhusga. Pero si Jewel nakatingin lang sa mga ito, sa 2 tao na sa kabila ng lahat ng kahinaan, nagkaroon ng tapang na tumayo roon at sabihin sa mundo na kaya ng mga itong magmahal kahit walang yaman, kahit walang titulo, kahit 2 lalaki lang ang mga ito na simpleng nabubuhay sa mundo. Mr. Ramirez, sabi ng hukom. Anong ibig mong sabihin sa mag-aalaga? Sumulyap si Toto kay Jewel. Ang ibig ko pong sabihin,
Mag-aalaga ako sa kanya katulad po ng isang ama na kayang mag-alaga ng isang anak. Hindi po ako mayaman pero marunong ako magpakain, mag-aruga at magpatawa. Alam kong hindi sapat yun sa mata ng batas pero sa puso ng isang bata, baka sapat na po yun. Napayuko si Jewel. Hindi niya mapigilang mapangiti kahit na may luhang tumulo sa pisngi niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tatay-tatayan. Mr. Cruz, Lumingon ang hukom kay Dieter. at ikaw naman, ano ang tinutukoy mong magtuturo? Ngumiti si Dieter at bahagyang kinakabahan. Your Honor, ako po yung tipo ng tao na laging nag-aayos ng mga sirang bagay. Gusto ko pong ituro kay Jewel na ganoon din sa buhay. Na kahit may sira, pwedeng ayusin, hindi agad susuko. Yun po ang gusto kong maging ambag ko sa kanya. Aaminin ko po na ayaw ko sa kanya nung una. Pero habang tumatagal, napalapit na po sa amin ang bata at itinuring na pamilya. Mahal na mahal po siya ng mga tao sa compound ni Aling Minda. Wala naman po kami ngayon dito sa harap ninyo kung hindi po namin mahal si Jewel. Dalawa kami, Your Honor. Ulit ni Dieter, mas mahina na pero puno ng paninindigan. Isang mag-aalaga, isang magtuturo. Sana po sapat na yon para maging pamilya kami ni Jewel. Tumagal pa ang tanungan. Tinatanong ng hukom tungkol sa kita ng mga ito, tirahan at kung paano nila planong pag-aralin si Jewel. Habang sumasagot ang dalawa, tinitingnan lang ni Jewel ang kanyang mga tatay-tatayan. At sa bawat sagot, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng determinasyon ng mga ito na makuha siya. At nang sinabi na ang huling hatol, labis ang gulat na kanyang naramdaman. Halos hindi nakagalaw si Jewel. Naramdaman niya na lang ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi habang nagsigawan sa tuwa sina Toto at Dieter. Dalawa kaming tatay. Sigaw ni Toto sabay yakap kay Jewel habang umiiyak. Tatay Toto! Tatay Dieter! Sigaw ng bata at malakas din na napaiyak. Dalawa kong tatay! Ramdam ni Jewel ang saya ng mga ito nang makuha siya. Ganoon din naman ang kanyang nararamdaman. Nang maiuwi siya ng dalawa, napangiti siya dahil naghanda sina Aling Minda at Grace para sa kanya. Bukod doon, binigyan na rin siya ng kwarto ni na Toto at Dieter at lahat ng gamit ay kulay dilaw. Napuno ng kagalakan ang kanyang puso dahil naaalala pala ng mga ito ang paborito niyang kulay. Ang dami naman pong pagkain, naluluhang sabi ni Jewel. Napangiti si Grace at hinaplos ang mukha niya. Simula ngayon, pamilya mo na kami lahat dito sa compound. Masaya kaming nandito ka na ulit. Na-miss ka namin. Pinunasan ni Jewel ang mga luha. Mas lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ng mga ito. Sa pagkakataong yon, parang mas lalong lumaki ang pamilya na mayroon siya. Simula ng araw na yon, mas naging masaya ang buhay nilang mag-aama. Nag-aral na rin siya at hatid sundo pa ng mga ito. Kapag bagong school year, palaging may bago siyang gamit at kumpleto pa. Tatay Dieter, hindi na nga po kailangan. Okay na po ang pencil case ko at bag nung nakaraang taon. Yun na lang daw po ang gagamitin ko. Nakangiting sabi ni Jewel. Napatingin si Dieter sa hawak nito ng mga gamit. Pero maganda to anak. Saka maganda kong bago. May pera pa naman kami ni Toto. Baka mamaya inaalala mo lang ang gastos. Tumawa si Jewel at hinila ang mga ito. Okay na nga po ako. Masaya na po ako sa mga gamit ko. Tara na po, umuwi na po tayo. Walang nagawa ang dalawa niyang tatay. Hindi niya naman kailangan ng bagong gamit. Bawat binibigay sa kanya ni na Toto at Dieter, pinahahalagahan niya ng sobra. Ayaw niyang masira at ayaw niyang palitan agad. Alam niya kasi kung gaano pinaghihirapan ang mga ito ang bawat binibigay sa kanya na mga gamit. Nang makauwi, masaya pa silang mag-aama. Kaso, parang bumagsak ang mga mundo ng kanyang mga tatay. May dumating kasing mayaman, gwapo at may kotse sa bahay ni Aling Minda. Si Tristan nga pala, boyfriend ko, nakangiting sabi ni Grace. Ikakasal na kami. Masaya si Jewel para kay Grace. Pero syempre,
Ang dalawa niyang tatay na hopya kay Grace, yon at broken-hearted na. Kaya ang ending, siya ang nagluto ng hapunan nila. Nagluto siya ng tinolang manok para sa mga ito. Ayos lang po yan mga tay, makakahanap din po kayo ng mga babaeng magmamahal sa inyo, saad ni Jewel. Malungkot sina Toto at Dieter pero syempre, kumakain pa rin ng mga luto niya. Wala namang ibang magagawa ang mga ito, kundi tanggapin na may mahal ng iba at ikakasal na sa iba ang babaeng sinisintang pururot ng mga ito. Nang araw ng kasal, siya ang flower girl doon. Invited din ang mga tatay niya. Pero habang nag-aayos ng pila ng mga abay, natulala na lang ang kanyang tatay Toto kay Aling Minda. Binatukan ito ni Dieter. Uy, kala ko ba, Tita Minda? Bakit tumutulo ang laway mo dyan? Kadiri ka. Umawang ang bibig ni Toto. Pare, bakit ngayon ko lang nakita tong si Minda? Sobrang ganda. Kumunot naman ang noo ni Aling Minda na pustura talaga sa suot na infinity gown. Ano namang tinitingin-tingin mo dyan? Tumawa si Dieter. Gusto mo? Sige, ligawan mo ng dragon na yan. Natawa na lang din si Jewel at bahagyang sinagi si Toto palapit kay Aling Minda. Kung alam lang ni Toto na crush ito ni Aling Minda. Hindi lang naman kasi mapansin dahil mabunganga at laging nagsusungit. Lumipas pa ang mga taon na natiling mga tatay niya sina Toto at Dieter. Nanligaw na si Toto kay Aling Minda, kinasal at nagkaroon ng pamilya. Hindi rin naman nagpatalo si Dieter. Yon at naging asawa si Jane na social worker na nakasagutan nito noon nang kinuha siya. Nakaklose pala kasi nito noong panahon na nag-aasikaso sa adoption papers niya. Gayunpaman, magkaroon man ng mga asawa, mga anak at sariling pamilya ang dalawa niyang tatay, hindi pa rin natatapos ang pagiging ama ng mga ito kay Jewel. BS Accountancy, Magna Cum Laude, Jewel A. Morales. Nang marinig niya ang pangalan niya, parang tumigil ang oras. Narinig niya ang sigawan sa bandang likod ng auditorium. Dalawang pamilyar na tinig na halos masira ang boses sa kakasigaw. Anak namin yan, Jewel! Anak namin! Sigaw ni na Toto at Dieter. Napangiti siya kahit nangingilid ang luha. Hanggang dulo, palaging nasa tabi niya ang dalawa. Bago pa man umakyat ng entablado, sandaling tumigil si Jewel sa gilid ng hagdan. Naalala niya ang bawat pinagdaanan nila. At ngayon, nandito na siya. Hindi na si Jewel natakot. Hindi na ang batang itinatago ang sugat. Ngayon, nagtagumpay siya dahil sa mga nagmahal sa kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Panimula niya at bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Kasi kung tatanungin niyo po ako kung anong pinagmulan ko, mahaba-habang kwento yon. Lumaki po akong inabando na agad ng mga magulang. Ilang beses po akong inampon at ilang beses din pong ibinalik. May mga araw na akala ko ako ang problema, na baka hindi talaga ako karapat-dapat mahalin. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, pero ngumiti siya. Pero isang araw, nakilala ko ang dalawang lalaking pinakamakulit, pinakamaingay, at pinakamatigas ang ulo sa buong mundo. May marahang tawanan mula sa audience, lalo na nang tumingin siya sa direksyon ni na Toto at Dieter na parehong namumula sa hiya. Si Tatay Toto, yung matangkad na parang poste pero pusong mamon. Si Tatay Dieter, yung maliit pero utak genius, kahit minsan masungit at parang walang pakialam, pero nauunang bumili ng mga pangangailangan ko. Unang ipinaglaban ako kapag may mga taong nananakit sa akin. Akala ko noon hindi ko na mararanasan ng tawaging anak. Patuloy niya. Pero dumating sila, hindi sila mayaman, wala silang kahit anong karangyaan at sa mundo, isang construction worker lang noon at isang tricycle driver ang aking mga tatay-tatayan. Minsan nga wala pang ang ulam, pero binigay nila ang lahat ng kaya nila.
at higit pa ang ibinigay po nila sa akin ngayon. Sa gilid ng entablado, nakita niyang pinupunasan ni Toto ang mata gamit ang panyo. Si Dieter naman, kunwari inaayos ang salamin, pero halatang pilit pinipigilan ng luha. Matatanda na ang mga ito pero ang pagmamahal, ang pag-aalaga, hindi pa rin kumukupas kailanman. May mga gabing umiiyak ako, takot bumagsak sa exam, wika ni Jewel. Pero lagi silang nariyan, si Tatay Toto laging nagluluto ng baon ko, laging to the rescue kapag nagugutom ako. Si Tatay Dieter, palagi akong inihahatid sa school at sinusundo. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa kanila. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng tao, sa araw ng pagtatapos, gusto kong sabihin, hindi ako magiging magna cum laude kung hindi nila ako minahal. Tumigil siya, huminga ng malalim, at tumingin muli sa direksyon ng dalawang lalaking tinuturing niyang tahanan. Tatay Toto, Tatay Dieter, nanginginig ang boses ni Jewel. Salamat po sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng gabi na hindi kayo natulog, sa lahat ng araw na nagtrabaho kahit walang pahinga, at sa pagtuturo kung anong ibig sabihin ng tunay na pamilya. Naririnig na ngayon ni Jewel ang mga singhot at hikbi ng ibang magulang sa audience. Ang iba ay nagpipigil ng luha, ang ilan ay tahimik na pumapalakpak. Tinapos niyang speech na may kinalaman din sa vision at mission ng school nila. Nang matapos, nagpalakpakan ng mga tao. Maya-maya ay natapos na rin naman ang graduation. Sinalubong siya ng kanyang dalawang tatay. Iyak ng iyak ang mga ito habang palabas sila ng auditorium. Hindi kami makapaniwala, anak. Graduate ka na. Magna cum laude pa. Ang galing mo, Jewel. Umiiyak na sabi ni Toto. Pinunasan niya ang luha nito. Magaling po ako kasi magaling po kayong mga ama. Utang ko po sa inyo lahat kung ano ang meron ako ngayon. Niyakap siya ni Dieter at hinalikan sa noo. Abutin mo lahat ng pangarap mo. Piliin mo palaging maging masaya, anak. Mahal na mahal ka namin. Habang buhay kaming magiging tatay para sa'yo. Pagkatapos ng iyakan nila, umuwi na rin naman sila sa compound. Mas malaki na yon at mas magaganda ng bahay. Doon sinalubong siya ng malaking pamilya. Pamilya ni Grace, pamilya ni Toto at pamilya ni Dieter. Pero sa lahat ng pamilyang yon, kabilang siya. Lahat ng anak ng mga ito, kapatid para sa kanya. Oh, picture muna bago maglasing. Bulalas ni Toto at pumwesto sila sa harap ng kamera. Inayos naman niya ang mga bata, ang mga magulang. Si Jewel ang nilagay sa gitna. Oh, may timer to sabi ni Dieter at agad na tumakbo nang mapindot ang kamera. 1, 2, 3, smile! Tumulo ang luha ni Jewel sa ngiting yon. Pero ang luhang yon, tanda ng kagalakan sa puso niya. Noon, hiniling niya na sana ay may isang taong magmahal sa kanya at ituring siyang pamilya. Pero labis ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi lang isa kundi 3 pamilya na minamahal at inaalagaan siya. Ang kwentong ito ay paalala na tulad ni Jewel, marami sa atin ang dumaraan sa yugto ng pagiging takot, nag-iisa, o pakiramdam na hindi karapat-dapat mahalin. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan natin na ang tunay na tahanan ay hindi lugar, kundi mga bisig na handang umalalay sa atin sa tuwing tayo ay babagsak. Ipinapaalala din ng istorya na ito na ang kabutihan, kahit maliit, ay may kakayahang magpabago ng buhay. Kaya sana ay piliin natin palagi na maging mabait sa ating kapwa hanggat kaya natin. Dahil hindi natin nababatid kung gaano kalupit ang mundo sa kanila. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.